Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Baggage switching sa mga paliparan o airport sa kasalukuyan. Sa pagdami ng mga biyahero sa buong mundo, kabilang ang mga Pilipino nagtatrabaho at naninirahan sa ibang bansa, lumalala rin ang mga insidente ng tinatawag na baggage switching o pagpapalit ng bagahe sa mga paliparan. Ito ay isang seryosong problema dahil maaaring magdulot ito ng pagkawala ng mahalagang gamit, pagkaantala ng biyahe, at maging pagkakasangkot sa mga kasong kriminal kung may ipinagbabawal na laman ang napalitang bagahe. Ano ang baggage switching? Ang baggage switching ay nangyayari kapag ang isang pasahero ay hindi sinasadya o sinasadyang nakakuha ng maling maleta sa baggage carousel. Sa mas malalang kaso, may mga sindikato o kriminal na sadyang nagpapalit ng bagahe upang magpuslit ng ilegal na bagay tulad ng droga, kontrabando, o iba pang ipinagbabawal na produkto. Bakit ito nangyayari? Una, magkakapareho ang itsura ng mga maleta. Maraming pasahero ang gumagamit ng karaniwang itim, kulay abo o madilim na maleta. Dahil dito, madaling magkamali sa pagkuha ng bagahe. Kalawa, mataong paliparan. Sa mga pangunahing international airport, libo-libo pasahero ang dumadaan araw-araw. Nagiging mahirap bantayan ang bawat bagahe. Ikatlo, kakulangan sa pag-verify. Hindi lahat ng paliparan ay mahigpit na nag-check ng baggage tags bago palabasin ang pasahero. Ikaapat, kriminal na aktibidad. May mga kaso kung saan ginagamit ang baggage switching bilang paraan ng smuggling o panloloko. Mga panganib ng baggage switching. Number 1, pagkawala ng mahalagang dokumento. Maaaring mawala ang passport, residence card, visa documents, pera at iba pang mahalagang gamit. Ikalawa, financial loss. Ang mga gamit sa loob ng maleta ay maaaring mahirap nang mabawi at minsan ay limitado lamang ang compensation mula sa airline. Ikatlo, legal na problema. Kung may illegal na laman ang napalitang bagahe, maaaring maimbestigahan ang pasaherong may hawak nito hanggang mapatunayan ang tunay na pangyayari. Ikaapat, pagkaantala ng biyahe. Maaaring maantala ang pag-uwi o pagpasok sa trabaho habang inaasikaso ang report at investigasyon. Paano maiiwasan ang baggage switching? Gumamit ng natatanging palatandaan. Maglagay ng makulay na ribbon. Gumamit ng personalized luggage tag. Maglagay ng sticker na madaling makilala. Kunan ng larawan ng iyong maleta. Bago bumiyahe, kuhanan ng malinaw na larawan ng iyong bagahe para madaling maipakita sa airline kung sakaling mawala ito. Suriin ang baggage tag. Bago kunin ang maleta, tiyaking tugma ang pangalan at baggage claim number sa iyong claim stub. Huwag maglagay ng mahalagang dokumento sa checked baggage. Ang passport, pera, ATM cards at mahalagang dokumento ay dapat nasa carry-on bag. Agalang i-report ang problema. Kapag napansin na maling maleta ang nakuha, huwag buksan kung maaari. Agad pumunta sa airline baggage service counter. Ipakita ang baggage claim tag at mag-file ng incident report. Ano ang dapat gawin kapag naging biktima? I-report agad sa airline. Magbigay ng detalyadong paglalarawan ng bagahe. Itago ang boarding pass at baggage claim stub. Humingi ng reference number ng report. Makipag-ugnayan sa airport police kung kinakailangan. At
regular na mag-follow up sa airline. Sitwasyon para sa mga OFW at Pilipino sa Japan. Maraming OFW sa Japan ang umuuwi na may dalang mahahalagang dokumento, pasalubong at personal na gamit. Dahil dito, mahalagang maging maingat sa pagkuha ng bagahe, lalo na sa mga abalang paliparan gaya ng Narita International Airport, Haneda Airport at Kansai International Airport. Sa pangkalahatan, ang baggage switching ay isang lumalaking issue sa maraming paliparan sa buong mundo. Bagamat kadalasan ay simpleng pagkakamali lamang, maaari itong magdulot ng malaking abala, gastos, at legal na suliranin. Ang pagiging maingat, pag-check ng baggage tag, at paglalagay ng natatanging mark sa maleta ay ilan sa pinakamabisang paraan upang maiwasan ang problemang ito. Para sa mga biyahero, lalo na sa mga OFW at pamilyang madalas bumiyahe, ang tamang kaalaman at pag-iingat ay mahalagang proteksyon laban sa mga insidenteng may kaugnayan sa baggage switching. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.